Hello mga ka-Diskarte Chicks! Kumusta po kayo ngayon? At welcome back dito sa channel kung saan napag-uusapan natin ng mga real talk tungkol sa diskarte, confidence at kung paano mo maiintindihan ang utak ng babae in a fun, kalmado at syempre educational way. Ngayon pag-uusapan natin isang masakit pero mahalagang topic. Paano mo malalaman kung may tinatago na sa'yo ang babae? Kasi ito karamihan sa mga lalaki ang instinct agad. Kapag naghihinala sila, check ng cellphone. Scroll sa messages, tingin sa social media, o tanong kung sino yung tumatawag ng alas 2 ng umaga. Pero ito ang brutal truth na karamihan sa atin hindi alam. Kung talagang niloloko ka na ng babae, hindi mo makikita sa cellphone niya yan. Alam mo kung bakit? Kasi kung marunong siyang magtago, mas magaling siyang magtago ng emosyon kesa ebidensya. Messages, i-delete lang yan. Calls, hidden. Excuses, ready. Pero may isang bagay na hindi niya kailanman kayang itago. Emosyon. Hindi man niya sabihin diretso pero mararamdaman mo. Her emotions will always expose the truth long before her phone ever will. At yan ang pag-uusapan natin ngayon ng tatlong malalalim na emotional signs na nagpapakita kung may ginagawa ng kalokohan ng babae. Kahit gaano pa siya kagaling magtago. Psychology-based to, ka-Diskarte Chicks. Hindi lang hula o chismis. Kaya makinig kang mabuti kasi once maunawaan mo to, hindi ka na basta-basta maluloko. And let me warn you, yung pangatlong sign dito, pinakadelikado. Yan ang emosyon na pinakamahirap itago ng isang babaeng hindi natapat. So, tara, wala nang paligoy-ligoy pa, simulan na natin. Unang emotional clue, bigla siya nagiging mainit ang ulo sa maliliit na bagay. Yung mga bagay na dati parang wala lang sa kanya, ngayon parang malaking kasalanan na. Dati okay lang kung nakakalimutan mo magligpit ng medyas mo. Ngayon parang mortal sin na. Dati natatawa lang siya kapag nakakalimutan mong magtapon ng basura. Pero ngayon parang gusto ka na niyang sipain palabas ng bahay. Bakit ganon? Simple lang, guilt needs a place to go. Deep inside alam niyang may mali siyang ginagawa, pero hindi niya kayang harapin yung guilt na yon. Kaya ang tendency, ipa-project niya sa'yo. Sa psychology, tawag doon displacement. Kapag hindi niya kayang tanggapin yung tension sa sarili niya, ilalabas niya yon sa taong pinakamalapit at madalas, ikaw yon. Let me give you a story mga ka-Diskarte Chicks. May isang lalaki na nagkwento sa akin. Sabi niya dati daw, kahit makalimutan niyang magtapon ng basura, natatawa lang yung girlfriend niya. Hay naku, makakalimutin ka talaga. Sabay lang ni. Pero nung lumipas ang mga buwan, biglang nag-iba. Lahat ng maliit na pagkakamali niya. Naging malaking away. Konting kalat lang, may sigawan. Simpleng joke lang, may tampuhan. Later on, nalaman niya may iba na pala. Ang totoo, hindi naman talaga sa basura siya galit. Galit siya sa sarili niya, pero dahil hindi niya kayang aminin, sa'yo niya ibubunton. Kaya tandaan mo to, ka-Diskarte Chicks. Hindi mo kailangang ayusin yung galit na hindi mo naman kasalanan. Kung napapansin mong lahat na lang mali sa'yo, pati paghinga mo, pinapansin na. Baka hindi ikaw ang problema. Baka may tinatago lang siya. So pangalawang sign, unti-unti niyang tinatanggal ang sarili niya sa mga usapang tungkol sa future niyo. Think back, ka-Diskarte Chicks. Noong masaya pa kayo, excited siya magplano. Pag nagkaipon tayo, magbakasyon tayo sa Baguio, o kaya magtayo tayo ng bahay, may maliit na garden. Yung mga ganong kwento, di ba? Pero napansin mo ba? Biglang naglaho yung ganon. Kapag binanggit mo na ngayon, ang sagot niya, ewan ko. Tingnan natin. Wag muna natin pag-usapan yan. Ayan na yon. Nagwi-withdraw na siya
emotionally. Bakit? Kasi ang isang babae, hindi kayang magtayo ng dalawang future sabay. Hindi siya pwedeng emotionally invested sa'yo habang nag-i-imagine din ng ibang future kasama ang iba. Kumbaga parang halaman yan. Kung may isang baso lang ng tubig at nagsisimula na siyang diligan, yung isa pang halaman, yung sayo, matutuyo. Ito yung tinatawag ng mga psychologists na emotional withdrawal phase. Tahimik lang yan sa umpisa, pero mararamdaman mo. Less effort, less curiosity, less energy. May nagkwento nga sa akin yung girlfriend daw niya dati. Laging excited pag napag-uusapan ng kasal. Pati kulay na kurtina sa future house nila. Napagdedebatehan pa nga. Pero nang magtagal, biglang ayaw na niyang pag-usapan ng sagot na lang ni GF, let's not rush. Later on, nalaman ng lalaki hindi na pala siya kasama sa mga plano ni babae. At ito ang malupit, mga ka-diskarte chicks. Maraming lalaki, napapahamak dito kasi akala nila kapag tahimik na si babae, okay na ulit. Hindi na nag-aaway, hindi na nag-aasaran, pero hindi pala peace yun, distance yun. A woman who still cares will fight. A woman who's checked out won't even bother. Katanungin mo sarili mo ngayon, kapag nag-uusap kayo, may we or tayo pa ba ang sinasabi niya o puro me or ako na lang? Kung ganon, baka matagal na siyang nakawala kahit andyan pa siya sa tabi mo. So pangatlong sign, bigla na lang siyang nagiging unpredictable. Minsan sobrang sweet, minsan sobrang cold, para bang dalawang babae sa iisang katawan. One day, sobrang lambing niya, nagluluto pa ng paborito mong ulam. Sweet sa text, I love you, kahit walang okasyon. Tapos kinabukasan, biglang tahimik, inis na inis sa'yo, kahit wala ka namang ginagawa. Ang tawag dyan, mga ka-diskarte chicks, emotional chaos. Kasi kapag may ibang lalaki na sa eksena, dalawa na rin ang role na ginagampanan niya. Isa para sa'yo at isa para sa kanya. At hindi niya kayang kontrolin yung emotional swing na yon. Bakit nangyayari to? Simple. Emotions don't lie. Pwede niyang itago ang cellphone. Pwede niyang gawa-gawa ng dahilan ng mga oras niya. Pero hindi niya kayang kontrolin yung emosyon na lumalabas sa kilos niya. Kapag galing siya sa ibang lalaki, dala pa rin niya yung high, yung kilig, yung excitement. Kaya minsan bigla siyang sobrang sweet sa'yo, pero ilang oras lang papasok na yung guilt. At kapag tinamaan ng guilt, bigla siyang lalayo, magiging irritable o mananahimik. May nagsabi nga sa akin dati, ka-diskarte chicks, napapansin ko, girlfriend ko. Minsan sobrang saya, pero kinabukasan para akong invisible. Noong una, iniisip niyang stress lang. Pero nang tumagal, nalaman niyang may tinatago pala. Kaya wag kang basta magpapaloko sa sweet days. Minsan yung sobrang lambing niya, hindi ibig sabihin bumabalik yung spark. Minsan guilt trip lang yun. At kapag bigla siyang lumamig, wag mong agad sarili mo, hindi ikaw ang problema. Yung konsensya niya ang nagagalit sa kanya. So recap tayo mga ka-diskarte chicks. Ito yung tatlong emotional patterns na madalas na hindi napapansin ng lalaki. Yung number 1, yung biglang mainitin ng ulo sa maliit na bagay. Kasi guilt na yon na lumalabas. Yung number 2, iwas sa mga usapang future. Kasi nag-i-invest na siya emotionally sa iba. Pangatlo, yung mood swing. Kasi hirap siyang kontrolin ang emosyon ng doble life niya. Pero tandaan, hindi ito invitation para ma-paranoid. Hindi lahat ng pagbabago ng ugali ay dahil sa cheating. Minsan may pinagdadaanan lang din talaga siya. Ang tunay na lalaki, hindi nanguhula, nag-o-observe. Hindi siya nagpipresenta, mag-spy. Tahimik lang siya, pero matalas at kapag nakita niyang consistent yung signs, hindi siya nagmamakaawa, lumalayo siya.
ng may dignidad. Kasi ka-diskarte chicks, tandaan mo to, kapag kailangan mo pang ipaglaban ang loyalty ng isang babae, ibig sabihin, talo ka na. At a real man doesn't beg for loyalty. He recognizes who gives it freely. At pag hindi mo maramdaman ang respeto, huwag mo na rin ipilit ang sarili mo. Yung peace mo mas mahalaga kaysa sa paliwanag niya. Yung closure, hindi mo kailangan marinig galing sa kanya. Kasi minsan, ang katahimikan mo na ang sagot. At kapag natutunan mong umalis nang hindi galit, pero malinaw ang isip, doon ka talaga nagiging alpha. Doon mo marirealize na losing her isn't a loss. It's freedom. So mga ka-diskarte chicks, kung nakarelate ka sa video na to, share mo na to sa tropa mong dapat na magising. Comment mo rin kung alin sa 3 signs ang napansin mo dati. Baka makatulong sa ibang lalaki na dumadaan sa pareho at syempre, kung gusto mong matuto pa ng mga real talk na ganito, subscribe na para lagi kang updated sa mga diskarte tips na hindi mo matutunan sa school pero kailangan mo sa totoong buhay. At tandaan ka-diskarte chicks, ang tunay na lalaki, hindi marunong manakit pero marunong bumitaw. Kasi minsan ang pinakamalakas na diskarte ay yung marunong maglakad palayo ng may ngiti at katahimikan. So ayan mga ka-diskarte chicks, sana po ay may natutunan kayo sa video natin ngayon. At syempre bago po tayo matapos, shoutout sa ating mga masugid na tagapanood na sina Richard Carcha watching from Canada, Marasigan Channel watching from Paris, Spencer Pula watching at Ratanakiri Province, Cambodia, Ernesto Cruz watching from Sydney, Australia, Kalsada Motor TV from Batangas, Angelito Lawag watching from Binangonan, Rizal, Hector Tasipit watching from Cagayan Valley, James Rosales watching from Alfonso Tagaytay, Cavite, Juvi Navarrete from Iloilo City, Alberto Federico from Albay, Maharlika taga Tarlac, Mayra Estominos watching in Rojas City, Capiz, Beng Villanueva from Visayas at kay Rani Diego from Taguig City. Maraming salamat po sa support at panonood mga ka-diskarte chicks. Dahil po sa inyo, patuloy at lalo po akong ginaganaang gumawa ng mga content na makakatulong at makakaalib sa lahat. Solid kayo. At para naman sa mga hindi pa nasa-shoutout, gusto mong ma-shoutout sa next video? I-comment lang ang hashtag ka-diskarte chicks at sabihin ko ng topic ang gusto mong pag-uusapan natin next. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ay huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share ito. Comment down below kung alin sa mga tips na ito ang na-experience mo na. So guys, this is Diskarte Chicks, your love mentor na laging nandito para sa mga diskarteng pag-ibig. Kita-kits sa next video. Maraming salamat sa panonood. Ingat kayo palagi. Let's spread love.